Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga kakwento, ito po si Kuya Tem, na magsasabing, ang kalayaan sa pagpapahayag ng pananampalataya ay isang mahalagang karapatan na dapat igalang ng bawat tao. Paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Kagustuhan po ng Diyos na lahat ng mga tao ay makapasok sa kanyang kaharian sa langit. Gumawa ang Diyos ng isang paraan na walang pag-aalinlangang maghatid sa atin tungo sa kaligtasan. Ang bagay na ito, ayon kay Kristo Jesus, ay 100% magdadala ng ating mga kaluluwa sa harap niya. Sana matatagpuan natin ang mga ninanais ni Kristo para sa ating lahat. At kung paano, panoorin natin ang video hanggang dulo at buksan lamang ang puso at isipan. Dahil sa video na ito, ay walang mga gawa-gawa lamang na salita para lamang maging content. Kung di mismo galing sa bibig ng Panginoon ang mga matatamis na pangako niya kung gawin natin ang paghahanda na ito. Ang paghahanda para sa katapusang paghuhukom ay isang mahalagang konsepto sa maraming relihiyon, partikular sa Kristyanismo. Ito ay ang panahon kung kailan hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao batay sa kanilang mga ginawa sa buhay. Ang pangyayari ay inilalarawan sa Biblia, partikular sa Aklat ng Pahayag, bilang isang panahon ng malaking pagbabago at paghatol. Walang tiyak na petsa o oras na binanggit sa mga resulta ng paghahanap para sa pagbabalik ni Jesus. Ang mga resulta ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga paniniwala ng Kristiyano tungkol sa pagbabalik ni Jesus, ngunit hindi nagbibigay ng isang tiyak na petsa. Ang mga Kristiyano ay naniniwala na ang pagbabalik ni Jesus ay isang kaganapan na magaganap sa hinaharap. Ang mga resulta ng pagsaliksik ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga palatandaan na inaasahan bago ang pagbabalik ni Jesus. Tulad ng pagtaas ng kasamaan sa mundo at ang pagdating ng mga sakuna. Ang mga Kristiyano ay nagtuturo na ang pagbabalik ni Jesus ay isang kaganapan na dapat nating asahan at paghandaan. Ang mga resulta ng pagsasaliksik ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa kung paano tayo dapat mabuhay sa pag-asang makasama sa pagbabalik ni Jesus. Isang bagay lamang ang tiyak nating alam tungkol sa katapusan ng mundo, ang ikalawang pagparito ni Kristo ay magaganap sa hindi malamang panahon. Gayundin, lahat tayo ay dapat na maging handa, sapagkat sa oras na hindi natin inaasahan magaganap katulad na lang ng nangyayari na malaking sunog sa California. Ang nangyayari sa kanilang bansa ay isang babala lamang at pagpaalaala sa kanila na huwag nilang kalimutan. Naihanda ang kani-kanilang sarili hindi sa mga parangal na pangsanlibutan, kundi sa darating na paghuhukom. Ngunit ang nangyayari sa kanila ay kaunting pagdurusa lamang kung ihahambing sa pagbabalik ni Jesus. Dagdag pa ng Panginoon, manatili kayo na laging gising, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras, tulad na lang ng pagdating ng mga sakuna na parang magnanakaw. Magbantay kayo, dahil hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon, kung sa gabi, o sa hating gabi, o sa pagtilaok ng manok, o sa umaga. Naway siya biglang dumating at matagpuan tayong natutulog. At kung magkagayon ay lilipas ang langit na may malakas na dagandong at ang mga elemento ay matutunaw sa apoy. Dapat nating malaman ang mga paraan kung paano paghandaan ang lahat na ito. Ang unang paghahanda sa sarili sa katapusang paghuhukom ay nagsisimula sa pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay. Ang pagsunod sa kanyang mga utos at pagmamahal sa kapwa. Ito ay mga mahalagang hakbang sa paghahanda sa ating mga sarili para sa kanyang pagbabalik. Subalit may isang bagay na nais ni Kristo na kailangang gawin natin na pinakamabisang paraan ng paghahanda. Ngunit dapat natin malaman na sa loob ng simbahang Katoliko ay may paghahanda na wala sa mga Protestante. Ang paghahanda na ito ay ang pinaka-importante sa lahat upang makamit ang kaligtasan. Sa paraan na ito, ay nangangako ang Panginoon na bubuhayin niya tayo sa katapusan na araw. Narito ang gawain na itinuturo ni Kristo na kung ito ay gagawin natin ay sa walang pag-alinlangan.
Nangangako si Jesus na sa kanyang pagbabalik ay isasama niya tayo sa kanyang kaharian. Unang-una, ang paghahanda sa sarili para sa pagbabalik ng Panginoon ay ang pinakamahirap gawin. Wala tayong pwedeng gawin upang paghandaan ng perpekto ang kanyang muling pagbabalik. Kaya lahat ng mga relihiyon ay may kanya-kanyang paghahanda ng ginawa. Maraming mga relihiyon na umaasa lamang sa kanilang paniniwala o faith alone, partikular sa mga born-again Christian, na umano'y walang ibang paraan upang maliligtas, kung di ang kanila lamang paniniwala ay ang magdadala sa kanila sa kaligtasan. Ito ay dahil sa isang talata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan Kapitulo 3 versikulo 16, na nagsasabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit, may kamalian po ang pagkaintindi nila sa talatang ito. Totoo po na ang taong walang paniniwala ay hindi maliligtas. Ngunit ang paniniwala na walang ginawa ay walang kabuluhan. Sinabi ni Santiago sa kanyang sulat, Kapitulo 2 versikulo 20. Ikaw na walang pangunawa, gusto mo bang patunayan ko na walang kabuluhan ang pananampalataya kung walang mabuting gawa? Dagdag pa ni Santiago sa Kapitulo 2 versikulo 14. Napatay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. At kailan may hindi po maliligtas ang tao na may patay ang paniniwala? Bakit tinawag ni Apostol Santiago na patay? Dahil kung ang paniniwala lamang ang pagbabatayan natin upang tayo ay maliligtas. Wala tayong pinagkaiba sa demonyo, dahil sinabi sa talata ng Santiago Kapitulo 2 versikulo 19. Ay ganito, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya, at nagsisipanginig. Malinaw na sa talatang ito ay walang kaligtasan ang taong nag-iisip na maliligtas siya, kung sa pamamagitan ng paniniwala lamang na may Diyos katulad sa paniniwala ng demonyo. Kaya tiyak na hindi ang ating paniniwala ang naging paraan upang ihahanda ang sarili para sa pagbabalik ng Panginoon. Ngunit ang tanong, kung hindi sa pamamagitan ng paniniwala, anong klaseng gawain na sinabi ni Kristo na mismo siya ay nagangakong bubuhayin ang bawat susunod nito? Batid natin na ang pinakamalaking dahilan kung bakit si Kristo ay naging tao. Kung hindi nagkasala ang unang mga magulang natin, hindi sana kailangang maging tao si Kristo at magdusa sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. At kung ang kanyang katawan ang ginamit at namatay upang patawarin ang buong mundo, ay may isa pa palang importanteng layunin ang kanyang pagiging may katawan dito sa mundo. At yan ay sinabi niya mismo sa Ebanghelyo ayon kay Juan Kapitulo 6 versikulo 51. Ito ang kanyang sinabi, ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Maliban na ang katawan ni Jesus ay ginawang isang karniro upang ihandog para sa kasalanan ng mundo, mayroon pa pala itong isang pinaka-sentro na layunin, na ipinahayag niya sa kanyang mga disipulo. At yan ay ang banal na tinapay. Nais ni Kristo na kainin natin ang tinapay na kanyang katawan at mismo ipinangako niya na mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At huwag nating baliwalain ang bagay na ito. Hanapin natin kung saan ito ngayon. O kung saan na ang simbahan na nagpapatuloy sa gawaing ito. Dahil ang simbahan na ito, ay ang simbahan na tinuruan ni Kristo upang gawin ang paghahanda para sa kanyang pagbabalik. Yan ay sa pamamagitan ng pag-alaala sa kanyang pagdurusa at pagkamatay sa krus. Narito ang tinuro ni Kristo sa kanyang mga disipulo. Noong gabi ng hapunan ni Kristo kasama ang kanyang mga disipulo sa Ebanghelyo ayon kay Apostol Lucas Kapitulo 22 versikulo 11, sa pagkakataong ito ay nagmimesa ang Panginoon at ito ang mababasa natin. Dumampot siya ng tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati yun at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito, ang aking katawan, na inihahandog para sa inyo. At sa dulo ay sinabi niya, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin.
Nais ni Jesus na maalaala natin palagi ang kanyang pagdurusa sa pamamagitan ng pagkain ng kanyang katawan. Dahil sa bawat pagtanggap natin nito, habang tayo ay patuloy na kumakain, at habang tayo ay buhay pa, ipinangako ni Kristo sa Juan Kapitulo 6 versikulo 56. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako naman sa kanya. Subalit, sinasabi ng mga kapatid nating Protestante na ang hostia na ginamit ng Katoliko ay isa lamang simbolo. Ang kanilang mga interpretasyon ay taliwas sa sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang unang sulat sa taga-Korinto Kapitulo 11, versikulo 27. Kaya, ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopo ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Sa talatang ito ay malinaw na hindi isang simbolo lamang ang tinapay kundi ito ay totoong katawan ni Kristo. Ang tanong, kung totoong katawan ni Kristo ang tinapay na yan, mababasa ba sa Biblia na ang mga apostoles ay gumamit ng tinapay sa kanilang pagsisimba? 100% po nating mababasa sa Biblia na si Pablo ay nagmimisa katulad ng ginawa ni Kristo. Naayon mismo sa kanya. Nais ng Panginoon ay ipagpatuloy ninyo ang pag-alaala ng kanyang pagdurusa. Na mababasa natin sa unang sulat ni Pablo sa taga-Korinto Kapitulo 10, versikulo 16. Ito ang sinabi ni Pablo pagkatapos siyang nagmemesa. Hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Ito ang nagpapatunay na mismo ang mga apostoles ay walang humpay na ginawa ang paghahanda na ninanais ni Jesus na gawin nila. Na walang iba kundi ang kumakain ng kanyang laman sa pamamagitan ng tinapay na banal. Kaya mga kapatid, sa Katoliko nyo lang makikita ang bagay na ipinangako ng Panginoon. Na kung gagawin nating kumain ng kanyang katawan tayo ay bubuhayin niya sa katapusang araw ng kanyang pagbabalik ayon po sa kanyang pangako. Wala na pong ibang pinakamalaking ninanais ang Panginoon ang gawin nating paghahanda sa ating sarili kundi ang kumain ng hostia na siya totoong katawan niya. Ngunit, paano po natin magawa ang ninanais ng Panginoon kung nasa labas po tayo ng kanyang simbahan? Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, hanggang dito na lang po. Ito si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood, hanggang sa susunod.